Samantala, sa mga oras na ito, makakausap naman po natin ang emergency consultant dito sa Mary Mediatrics Medical Center, si Dr. Michael Luy. Doc, kumusta po yung mga dinalang pasahero dito, yung mga biktima? Bali, 17 po ang tinanggap namin kaninang umaga. 3 po sa kanila ay umuwi sa kanilang mga tahanan na maayos naman po. 3 po sa ngayon ang kasalukuyan pa rin inoopera. Naayos po ang kanilang mga sugat. At isa naman po ang nasa critical care unit po namin dahil siya po ay nagtamo ng pinsala sa kanyang ulo. Ano po yung mga tinamo? Yung mga medyo... Ang pinakamalala po namin ay yung naputol po na braso. Opo. At yun nga po, yung may tama sa ulo. Pero siya naman po ay tinatawag nating GCS-15 o gising at conscious naman po. At So inaasahan po namin na magiging maayos ang kanyang paggaling. So wala naman hong mga ano dito, kumbaga masasabi natin critical. Sa ngayon po, 2 po ang ating binabantayan. Yun nga pong naputulan ng braso at yung may tama sa ulo. Ang iba po ay mga minor lang po na operasyon at pagtatahi lang ng sugat ang aming ginawa. So patuloy po nating babantayan itong mga pasyente nandito pa. Hanggang bukas po at hanggang sa kanilang pag-uwi ay amin po silang babantayan. Okay, maraming salamat po, Dr. Michael Luy, dito po sa Mary Mediatrics, dito po sa Lipa City, Batangas, kung saan dinala nga po ang 17. Pero yun po, yung 3 ay sinasabing nakauwi na at yun na lamang pong 14 ang kailangan nilang bantayan po nila dito, no? At bigyan ng mga kahulang lunas doon sa kanilang tinamong pinsala sa katawan. Samantala kanina nakausap po natin yung isa sa mga pasahero nitong na-aksidenteng bus at ikinuwento niya kung paano yung natandaan niya dahil